Hi mga kabasketball, Heprem TV is back. Matapos ang pag-trade mga kabasketball para sa Sacramento Kings star na si De'Aaron Fox, noong February NBA trade deadline, upang mabigyan si Victor Wembanyama ng kanyang unang indisputable na number 2 option, ang young squad ay swerte sa isa pang prospect na may second overall pick sa 2025 NBA draft. Nagdadala si Harper ng high upside mga kabasketball bilang isang playmaking point guard with size. Ang Spurs ay waded through months of probes tungkol sa kung siya ang right choice bilang isang mas mahusay na talento kaysa sa isang immediate fit. On Tuesday mga kabasketball, nag-agreed si Fox ng 4-year, $229 million maximum extension, ang una sa kanyang prangkisa, upang mapanatili siya sa roster through the 2029 hanggang 2030 season. Ang pagdaragdag ni Harper mga kabasketball ay certainly changed the Spurs course, lalo na kung ang produkto ng Rutgers ay turns into the talent his draft position suggests he can be. Early on, tiwala ang San Antonio sa kinalabasan na iyon. Ang pag-unlad ni Harper ay will take a few seasons mga kabasketball, samantalang si Fox ay pumapasok na sa kanyang prime, with both an All-NBA selection, at isang NBA All-Star. At 27, nakatakda siyang maging pangalawang mukha ng pag-push ng Spurs para sa contention sa Western Conference. Ang paghahambing ng size kay Wembanyama sa kanyang sariling speed, si Fox mga kabasketball ay makes a good point. Habang ang San Antonio ay continues to load up defensively, ito ay improving in the shadows offensively. Ang ilan sa mga improvement na iyon ay nagmumula sa taon ng development, ngunit ang karamihan ay driven by chemistry. Sa kabilang balita, ang Golden State Warriors off-season saga mga kabasketball ay maraming mga hadlang lalo na nauugnay sa contract negotiations ni Jonathan Kuminga. Habang nagpapatuloy ang sitwasyon, lumitaw ang isang bagong challenge. Ang latest trade talk sa Sacramento Kings mga kabasketball ay seen the Kings offer up Malik Monk at protected first-round pick kapalit ni Kuminga. Gayunpaman, hindi ito tiningnan ng mabuti ng Warriors front office, for several reasons. Ang isa ay ang potential need to part with Buddy Hield or Moses Moody. Iminungkahi ng pinagkasunduan na ang Warriors ay hindi nasisiyahan sa alok ng Kings, lalo na dahil sa mga protections na nauugnay sa pick. Kung ang Warriors ay hypothetically agree sa trade package, kailangan nilang maglaglag ng ilang salary to get under the first apron. This would require sa kanila na mag-trade ang alinman kay Moody or Hield sa off-season na ito. Ang mga rumors early sa off-season ay iminungkahi na ang Golden State ay would be likely to part ways kay Moody, but this doesn't seem to hold anymore. Kung isinasaalang-alang kung ano ang maaaring dalhin ng 23 taong gulang sa table, kasama ang kanyang two-way potential, mas gusto ng Warriors na mapanatili siya. Ang pagpapanatili ng 2 rotation pieces na ito ay maaari ring kailanganin para sa Warriors ng kanilang pending roster moves. With effectively no new additions to the team, ang Golden State ay kailangang hawakan ang ilang mga key pieces, upang matiyak na mayroon silang isang balanced roster, na papunta sa susunod na season. Inaasahang mawawala ng momentum ang Kuminga trade saga, dahil idinagdag din ni Amak na inaasahan ng Warriors na makita ang forward sa roster ng koponan, para sa darating na season. Kung magtagumpay ang Dubs sa pagkuha ng 22 taong gulang, they agree to a qualifying offer, or another deal, papayagan silang makumplito ang kanilang remaining signings, lalo na ang pagdaragdag kay Al Horford at DeAnthony Melton, kasama ang rumored na muling pag-sign ni Gary Payton II.